coronavirus, kalabang hindi nakikita ang umaatake raw sa tribong Igongot sa Maria Aurora sa Aurora Province, naguhumindig sa kanilang mga mata. Gumagapang sa kanilang mga kabahayan. Puntirya ang kanilang mga alaga. Mga dambuhalang sawa. Naispatan ko siya. Pinuluputan na niya yung manok. Marami siyang kinain. Ano, ang laki. Ganyan ang kalaki lagi. Ganyan. Sa ulo, sa... Sige pa, sige pa. Ang kanilang pruweba, ang videong ito, kung saan lumobo ang tiyan ng higanteng sawa. Buksan na. My God! Talagang Pakain ko. Matapos nitong lulunin ang isang buong Ayan o. baboy. Grabe ito. Ang inataking baboy, alaga ng mag-asawang Nessie at Armando. Sabi ko, anak, magpakain ka nga doon sa mga baboy. Di, madalit sabi, umahon siya. Eh, mama, wala na yung mga baboy. Tapos yung isang baboy, nakita ko, patay na rin. Kasi may tama sa may pigi. Sabi naman nung mga kapitbahay namin, sawayan. Agad nilang ginalugan ang paligid. Talagang malaki pagkakakita ko. Lumapad na kasi. Parang sako na ng pataba yung tiyan nung sawa. Nasyak na ako. Talagang iba na yung hiyaw ko. Baka manlaban pa ito. Nung pagtaga ko ng leg niya, dumalaw lahat yung katawan niya. Bumaluktot na siya. Tinaga ko po ulit sa gitna. Baka po kasi makaperwisyo ulit eh. Baka tao naman po ang biktima niya. Balik pa nga yung isang itak ko eh. Huwag niyong patayin, huwag niyong tagtarin at baka buhay pa yung baboy sa loob. Ay, buksan niyo nga yan. Ayan o. Ang mga alagang hayop ng Aurora Province bigla na lang nagkawalaan at ang kawatan isang dambuhalang ahas. 6. 13. Ang nahuling dambuhalang sawa, 13 talampakan ng haba at gabraso ang taba. Inilambitin nila ito, sabay kinatay para ilabas ang nasa loob ng tiyan nito. Ayan o. Ayan ang baboy, ang laki o. Grabe ito. buong talagang kinain Ayan o. Kumpirmado! Ito nga ang nawawalang baboy ni Armando. Kung hindi sila basta nahuhuli, they can grow up to mga 3-5 meters long. Meron pa nga 6 meters. Wala silang venom. Hindi sila nakakapatay with fangs, kundi strangulation ang style nila sa pagpatay. When they see potential prey, syempre tahimik yan, nakaabang. Tapos, lalagpakan nila yan, kakagatin nila at a certain part of the body. Hanggang sa mag-struggle yan. Habang nag-i-struggle, ipupulupot nila yung buong katawan nila doon sa katawan ng prey. Until such time that the prey weakens and it has no movement at all. Pero 2015 pa pala kuha ang naturang video. Gayunman, magpahanggang ngayon, may umaatake pa rin daw na ulupong sa kanilang bayan na hinihinala nilang asawa ang unang higanteng sawa na napatay nila. Ako naman ay magtitiba ng produkto namin na saging. Tinignan ko, merong ngang ahas. Pagka nakakita ka daw ng isang ganoon kalaki, mayroon pa daw isa na sabi nila asawa. Ayan o. Baboy, ang laki o. Grabe ito. Si Dante, hindi na raw mabilang ang mga pagkakataong inatake ng ahas ang kanyang mga alagang manok hanggang masusi na nilang inantabayanan nito lang Abril ang susunod nitong pag-atake. Siguro mga 2 na yun, humigit kumulang ng madaling araw. Nagwawalan yung mga manok. Tapos nung flashlightan ko, nakita ko, pinatay na yung isang manok, nalunok na siya. Nakalabas na ng mga 1 metro halos yung ulo niya dito. Tinagana nung anak ko sa pangayat yung mga dugo. Malalaki yung sawa po dito sa province of Aurora kasi makapal pa ang ating mga punong kahoy. Balanse pa ang ecological system.
Ayaw ko nang mag-alaga uli. Maski baboy, hindi na ako nag-aalaga ngayon dahil nag-aalaga ka, kinakain, ay wala rin. Pero si Dante may ipinagtapat. Alam daw niya ang lungga ng mga dambuhalang ahas. Diyan sa may kawayanan na yan kasi malamig yung lugar nito. Tinungo ni na Dante ang lugar. Kasama nila ang kinatawan ng City Environment and Natural Resources Office para masigurong walang masasaktang hayop. Lalo't pugad daw talaga ng makamandag na hayop ang lugar. May mga nakakain po sila dito eh. Maya-maya pa, napasigaw ang aming cameraman nung may kung ano raw kumagat sa kanyang paa. Pero hindi ito ahas, kundi linta. Yan. Ang bilis makakapit eh. Sa kanilang paglilibot, nakakita sila ng butas na sinlaki ng sombrero. Ito na kaya ang lungga ng dambuhalang sawa. Linis po itong pinakabunganga ng butas. Ibig sabihin po, may mga pumapasok na mga hayop tulad ng ahas. May lalabas kaya ritong higanting ahas. Wala naman akong naramdaman na may laman. Habitat ng ahas kasi is gubat. Ancestral domain na kasi ng mga kapatid natin na Ilongot tribe. Hindi maiwasan na i-develop nila. From forest, na-convert na siya into agricultural land. So hindi po maiwasan talaga na bababa yung mga sawa. Paalala ng Senro, iligal ang paghuli at pagpatay sa mga ahas. Puwera na lang daw kung malalagay sa alanganin ang buhay ng tao. Ayan o. Baboy, ang laki o. Yung Conservation Act, Section 27 and 28. Imprisonment of 6 months and 1 day to 12 years ang pagkakulong. May fine siya na 10,000 to 1 million pesos. May exempt siya kung ang wildlife gaya ng sawa ay nakaka-endanger na ng buhay ng tao. Ayan o. Ayan ang baboy, ang laki o. Baboy, malaki na. Kayang-kaya niyang kinain. Kung bata yun, di mas lalong kaya niya. So, delikado na yun. Kinakausap din namin yung tribal council nila. Wag basta-basta magkatay o manghuli ng wildlife kasi masisira yung food chain. Ang tanong pa rin, noon hanggang ngayon, ang tao at ahas. 13. My God! Talagang Pwede bang mamuhay ng magkasama ng walang ahasan? Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.